Hi guys, Milog Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga air signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa may description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Gemini. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Gemini sa mga susunod na mga araw? We have here the Ten of Pentacles, the Hierophant, the King of Swords, and the Star. Okay, so mukhang sa susunod na mga araw, may mga hinihiling ka, inaasahan ka, na matutupad, okay? Na it has something to do with your family, of course, or your relationship, na mukhang magiging masaya naman kayo sa mga susunod na mga araw, especially if you are married. Mararamdaman mo na nabibigyan ka ng sapat na oras at panahon ng person mo, at parang mas nag-i-spend siya ng time with you and your kids kung meron kayong mga anak, or ay nga sa family. Okay? Na parang mas magiging open kayo sa isa't isa. And then we have here the Ten of Cups, the Four of Swords, the Emperor, and the Nine of Swords. So again, Ten of Cups talks about having a happy relationship, happy family, ganun, okay? And then Four of Swords, so ibig sabihin yan, dahil nga masaya, parang kalmado ka lang, nagre-relax ka lang, ganyan, walang masyadong problema. And again, mararamdaman mo sa person mo na talagang nagpapakatatag siya, tumatayo siya para sa pamilya ninyo, parang ganyan, na ginagampanan niya yung role niya sa family. Okay? And then the Nine of Swords here, maybe siguro nakonsensya to, kung halimbawa man na nagkaroon to ng kasalanan sa'yo, nakonsensya siya, or napag-isip-isip niya yung mga bagay-bagay, kaya tipong ayun nga, bumabawi siya. Okay? And then we have here the Six of Pentacles, the Page of Cups, and the Ace of Cups. At ayun na nga, Six of Pentacles, ibig sabihin patuloy na parang yung pagbigay niya ng mga pangangailangan, mga gusto, yung pagganap niya sa mga tungkulin niya sa iyo at sa family nyo. Okay? Especially if you are dealing with a water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, na para bang mag-uumapaw yung pagmamahalan ninyo sa isa't isa sa mga susunod na mga araw. And then we have here the Two of Cups and the Five of Cups. So, ibig sabihin, Two of Cups, yung parang you are both sharing the same thoughts, the same feelings, na parang nagiging mas nauunawaan ninyo yung nararamdaman ng isa't isa, na pareho kayo ng mga gusto na mangyari, na yun ay hindi magkamali muli or hindi pagsisihan kung ano man yung mga posibleng mangyayari, or pwedeng dahil nga sa may nangyari na hindi maganda nung nakaraan, parang you don't really want to focus on that, and you do not want na makagawa kayo ng bagay na pagsisisihan ninyo someday. Okay? And then we have here the Ten of Swords, which means nga na parang it's the end of the problems, or parang magkakaroon ng solusyon yung mga naging problema ninyo before. Okay? So for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Gemini. Para sa mga Libra,
Okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Libra sa mga susunod na mga araw? We have here the 8 of Wands, the 9 of Cups, the Hangman, and the 10 of Wands. Okay. Kung halimbawang meron kang inaantay, inaasahan, na tawag, mensahe, or taon na lumapit sa'yo, okay, or to reconnect with you, maaari nga na sa susunod na mga araw, makausap mo itong tao na ito. Pero ayun nga lang, medyo hindi pa rin maganda yung kalalabasan nung pag-uusap ninyong dalawa. Parang same lang. Kung nagkaroon kayo ng problema nitong taong to, ay parang ganun pa rin yung magiging problema ninyong dalawa. Parang wala siyang solusyon. Okay? Or parang walang nangyari. And then we have here the World card, the 5 of Swords, the Judgment card, and the Temperance card. At dahil dyan, parang mas magiging malayo yung damdamin mo sa kanya, mas magiging cold ka sa kanya, or mararamdaman mo rin yung coldness from this person na alam mo kasi na sinungaling itong tao na to, na maaaring kung ano man yung sasabihin na naman niya sa'yo ay hindi na naman ito yung katotohanan. And pwede nga na mas nagiging wise ka in dealing with this person and maaaring makapagdesisyon ka ng maganda or parang na-enlighten ka na, natauhan ka na about this person at mas pahahalagahan mo yung peace of mind mo or parang ayaw mo na magulo nitong tao na to. Okay? And then we have here the 6 of Cups, the Strength card, and the Page of Wands. Malaki yung possibility na yung person mo na ito ay fire sign, Aries, Leo, Sag. Parang ang intention nito is makipag-ayos nga sa'yo, makipagbalikan sa'yo, and mukhang talagang susuyuin ka nito, lalambing-lambingin ka na naman, ganyan. And then we have here the High Priestess and the Queen of Pentacles. Fortunately, High Priestess is somebody nga talaga na matalino na, wise na. So, pwedeng ikaw ito na alam mo na yung ugali niya na yan. Hindi ka magpapakarupok dyan, hindi ka magpapakatanga, hindi ka papadala doon sa style niya na yan, na parang secured ka with yourself and alam mo sa sarili mo kung ano yung deserve mo at kung ano yung gusto mo. And then we have here the Ace of Pentacles, which means na ang gusto mo talaga is something really serious, a committed, stable na relationship. Okay? Na maaaring alam mo na hindi mo rin yun makukuha sa kanya. And may possibility pa rin na there will come a time na darating sa'yo itong serious committed relationship na ito. Okay? But for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Libra. Para sa mga Aquarius, okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Aquarius sa mga susunod na mga araw? We have here the 3 of Cups, the Ace of Pentacles, the King of Cups, and the Tower. Okay, malaki yung possibility na magkakaroon kayo ng reconciliation or reunion with somebody na naging toxic or magulo yung ugnayan ninyo na dalawa. Pero in fairness naman with this person, mukhang mahal ka naman talaga niya. Okay? Pero siguro may mga pangyayari na hindi maiwasan or hindi lang maganda yung kung paano ninyo na-handle itong problema na ito. And sa kanyang pagbabalik,
mukhang gusto niya talaga na magkaroon nga kayo ng bagong simula kung saan mas matibay or mas committed kayo sa isa't isa. Okay? And then we have here the Wheel of Fortune, the Ten of Cups, the Four of Swords, and we have here the Knight of Cups. So talagang gusto niyang magkaroon ng mga pagbabago or meron siyang mga gagawin na mga pagbabago sa connection ninyong dalawa in order to have a happy relationship or a happy family. Kung halimbawa man na meron na kayong mga anak na pwedeng ikaw naman medyo hindi ka masyadong agad na papatol or to jump sa relationship again. It's like you're taking your time here, thinking, contemplating kung ano ba talaga yung dapat mong gawin. And then, yung person mo naman parang mas makikitaan mo siya ng effort, mas makikitaan mo siya na pinapakita niya talaga sa'yo, yung pagmamahal niya sa'yo, yung kagustuhan niya nga na magkaroon ng mga magagandang pagbabago sa connection ninyong dalawa. Okay? And then we have here the Knight of Pentacles, the Four of Cups, and the Ten of Pentacles. Again, gumagawa siya talaga dito ng mga ways. Meron siyang mga plano dito para mapatibay yung ugnayan ninyong dalawa. Pero ikaw, again, you're very hesitant here. Kahit na parang in-offer niya na sa'yo lahat, binibigay niya na sa'yo lahat, medyo pakipot ka. Kasi nga na-disappoint ka na sa kanya before and you don't want to risk it or parang ayaw mong masaktan muli, ayaw mong mapaasa muli. Okay? And then we have here the Ten of Pentacles na parang importante kasi talaga sa'yo na once na tanggapin mo siya muli sa buhay mo, talagang mananatili siya at mabubuo talaga yung kung ano man yung nasira between the two of you. Okay? And then we have here the Queen of Swords and the Lovers. So, nakikita ko dito na eventually din naman, makikipag-ayos ka naman or makikipagbalikan ka sa kanya. Pero yung mindset mo, medyo iba na as compared before. Maybe this time, mas stronger yung stance mo, mas malinaw sa utak mo kung ano yung dapat mo na gawin or mas malinaw sa'yo kung ano yung mga dapat mong i-expect at hindi, parang ganyan. Na once na hindi ka niya na-satisfied, parang ganun, handa ka rin na umalis sa sitwasyon. Parang ganyan. Okay? And then we have here the Two of Swords, which means nga na you are going to take a chance. Again, pagbibigyan mo itong tao na to, kahit na medyo hindi ka sure kung ano yung kahihinatnan niya, pero alam mo kasi sa sarili mo na this time, mas mas stronger ka na. Kaya mo na you know how to deal na with this person. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Aquarius.